Sawa ka na ba sa lutong adobo or chicken teriyaki, fried chicken? Maiba naman, magluto tayo o gumawa tayo ng orange chicken. Isang masarap na ulam na espesyal na pwedeng-pwedeng panghandaan at madaling-madaling sundan. Kaya naman tara at atin ang umpisahan. Kailangan natin dito ng orange, mga manay. So isang piraso lang yung aking gagamitin dito. So, ang una nating gagawin, meron tayo ditong 600 grams na chicken breast. Bali, kinat ko na lang siya ng into cubes na ganito yung sukat. Pero nasa inyo kung gusto nyo pang liitan yan or gusto nyo mas malaki pa dyan. Linisan ng maigi, hugasan, ilagay sa strainer. Then, titimplahan natin ng all-purpose flour, cornstarch, at maglalagay din tayo ng black pepper. Susundan natin ng asin. Then, meron tayo ditong isang piraso ng itlog. Pagkatapos nito, imamassage lang natin para mas kumapit sa ating chicken yung ating mga nilagay na pampalasa. Naglagay tayo ng cornstarch para malutong to kapag ating pinirito. At pagkatapos natin mamix ng maigi, hindi pa natatapos dyan dahil maglalagay tayo ng orange juice para mas malasa. So, bali dito, hindi naman isang buo yung ilalagay natin dahil malaki tong orange natin, mga manay. Hinati ko yan sa kalahati. Then, yung pinaka 1/4 nga, yun lang yung ating gagamitin dito sa ating chicken breast. Then, squeeze lang natin. Kailangan lang natin makuha yung kanyang pinaka juice para talagang may palo ng konting tamis, asim yung ating chicken. Saka ulit natin to hahaluin or imimix ng maigi para kumapit dun sa karne. Then, iset aside muna natin to at magre-ready na tayo ng ating paglulutuan. Sa isang pan, magpainit po ng mas maraming mantika para maganda yung pagkakaluto ng ating chicken. At mas mainam na iwasan na magdikit-dikit ang paglalagay natin para po maluto ng maayos. At kailangan din nakatamtaman lamang ang apoy, huwag pong malakas para naman hindi mabigla ang pagkakaluto. Kapag nakikita ninyo nga nag-start na siya mag-golden brown, halu-haluin po ng bahagya para po maluto naman ang kabila. So mga ilang minuto lamang, wag na pong iiwanan para maiwasan na masunog. At kapag ganito na yung kanyang kulay, golden brown na, ay pwede na natin tong hanguin, ilagay sa strainer at ilipat sa isang tissue towel para mataktak pa yung mga excess oil na nasipsip ng ating chicken. Siyempre maglalagay pa tayo ng ating mga natira pa. So dito sa ating recipe mga manay, pwede nyo itong ihain lalo na kung meron kayong mga okasyon sa inyong tahanan at maiba naman ang inyong ihain sa inyong pamilya o kung meron ka mang minamahal na gusto mong magpabida, bagay na bagay itong i-share sa kanya. Kaya naman eto mga manay sa ating pagluluto sa 600 grams na chicken breast marami na rin po ang makakakain. Kaya naman eto saglit lamang at naluto na, hahanguin na natin to then set aside muna natin. Magtitimpla muna tayo ng ating pinaka-sauce niya. So meron tayo rito Japanese soy sauce, oyster sauce, at yung natira natin na 1/4 ng orange ay gagamitin na rin natin. Para pati dun sa mismong sauce niya ay may lasa ng orange juice. So squeeze lang natin ng maigi. Then dito magkakadkad tayo ng bawang. So bali gagamit lang ako rito ng mga 3 piraso. Nakatamtaman ng laki. So mas mainam na ganito na lang po yung gagawin natin para po isang rektahan na lang kapag sinalang natin sa ating kalan. Then pagkatapos kong magadgad yung bawang, susundan natin ng katamtamang laki lamang ng luya. So tinanggal ko na rin po yung balat. Then gamit yung ating grater, mas mainam yung maliit po yung pino para maganda po yung pagkakayod niya. At para sa ating luya, depende po sa inyo kung gaano karami yung inyong ilalagay. Mas mainam yung sakto lamang para hindi naman sobrang anghang. Then dito, yung pinakabalat ng ating orange ay huwag nyo itatapon dahil gagamitin natin yan. So maglalagay lang tayo ng konti. Gamit pa rin yung ating grater para meron siyang aroma. Mabango po yan mga manay. Then gagamit din tayo dito ng honey. So ito po ay optional ha. Kung wala kayong honey, pwede kayong gumamit ng sugar. Nakalagay naman po sa ating screen yung mga kumpletong sangkap na aking ginagamit. Then sinundan ko ng black pepper, halu-haluin ng maigi, at iset aside muna natin to dahil di-deep fry ulit tayo ng ating chicken sa pangalawang pagkakataon. Pinainit ulit natin yung mantika at saka natin nilagay lahat yung ating chicken na naprito kanina.
Itong ginagawa natin ay nakakatulong para mas malutong ulit yung ating chicken na ating naluto. So wag na pong iiwanan dahil saglit na saglit lamang po ang pagluluto nito. Dahil pagkalipas lamang po ng ilang segundo, ay pwede na ulit natin tong hanguin at iset aside natin. O di ba ang ganda ng pagkakaluto, yung sakto lang po na hindi naman siya sunog, saktong pagka golden brown at malutong. Ilagay nyo to sa isang tissue towel mga manay. So okay na to, kaya naman mag-ready na tayo. Gagamit pala ako dito ng BOB o butter oil blend ng Bakersfield para sa ating pagluluto. Naglagay lamang po ako ng 2 tablespoon ng sukat. Then saka natin ilalagay yung ating set aside kanina na sauce. At habang ito ay ating nilalagay, kailangan po na hinaan lamang po ang apoy para maiwasan na masunog. Haluin ko lamang po ng bahagya. Then maglalagay tayo dito ng pampalapot. Pero again, ito po ay optional. Kahit wala nun ay pwedeng-pwede naman. So gagawa lang tayo nun para naman mas kumapit dun sa ating chicken breast. 1 tablespoon ng cornstarch. Then nag-add po ako ng 3 tablespoon ng tubig. Haluin ko lamang ng maigi. Dito ko na siya nilagay sa pinaglagyan natin ng sauce kanina at dahan-dahan kong ibubuhos. Madaling-madali lang po itong lutuin mga manay, kaya wag na pong iiwanan para maiwasan na masunog yung ating sauce. Then makalipas lamang po ang 3 minuto, ayan, okay na po kaagad itong ating sauce at ready na para sa ating chicken breast. Ilagay ng dahan-dahan at pwede na po natin patayin ang ating kalan dahil ito po ay kakapit na sa ating chicken. At kung gusto nyo na may palo ng anghang, pwede kayo mag-add ng chili flakes, sriracha, or fresh na siling labuyo. At dahil okay na, pwede na tayo mag-plating. Again mga manay, ito po ay aking version ha. Hindi po ganito yung mga nakakain sa mga restaurant. Pero sabi nga 'di ba, kapag mahilig kang magluto, ikaw ang masusunod sa timpla na nais mo. At dahil may natira pa akong kalahati na orange, ayan, kinat ko siya ng ganito kalalaki para naman may chunk kapag kakainin. At naglagay din ako ng sesame seeds. Ito ay optional. O di ba nakakatakam ng tignan? At hindi pa natatapos dyan. Para buhay na buhay, maglalagay ako ng basil sa ibabaw kasi may tanim ako rito. Again, ito ay optional yung mga nilagay kong arte na yan. Kasi kapag kumakain kami rito, gusto ko parang kumakain na yung aking mga chikiting sa resto. At dahil nga meron akong special na bisita at ito ang request niya, kaya naman ayan, pinatikim ko na sa kanya. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay magustuhan nyo itong aking version ng orange chicken. Pwede itong panghandaan. At syempre, pwedeng-pwede mo rin itong pagkakitaan.